Gandang araw po. Good morning. Very good morning ngayon. Doc Willie at Doc Lisa. Ito po, pamparelax na video. Ang topic natin, maraming kasi sumusulat sa atin, Doc Lisa. Ito yung nararamdaman yung sobrang takot, sobrang nervyos, sobrang stress. Feeling mo, katapusan mo na, mamamatay na ako, ito na. Huwag po matakot. Pag ganyan nararamdaman niyo yung parang mamamatay ka na, hindi po kayo mamamatay. Panic attack lang yan. Nervyos lang. Maraming Pilipino may ganyan. Nakakatakot itong sintomas na to, Doc Lisa. Yes, magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay paano mabawasan ang inyong nervyos. So, ang mga pag-uusapan natin tungkol sa anxiety attack o yung pagkabahala. Meron din tayong tinatawag na panic attack o yung sobrang nervyos. At kailangan din natin ng coping mechanism o paraan ng pagkaya. Paano nyo makakaya yung pangyayari. So, merong 4 na pangkaraniwang sakit na nervyos. Okay. Ito po yung marami talaga, pero sabihin ko na lang yung 4 na pangkaraniwan. Para alam nila kung saan sila nag-fall. Yung una, yung generalized anxiety disorder. So, ito yung, or GAD. GAD. Oo, ito yung nangyayari sa marami, hindi mapakali, mabilis mapagod, nagbablanko yung isip. Matigas yung muscle, naninigas yung mga muscle dito sa balikat. At saka halos lahat ng muscle, pati dito sa bibig, hindi makatulog. Yan yung mga sintomas. Meron naman yung Yung generalized anxiety disorder, ang ibig sabihin nito, takot ka sa lahat. Talagang nervyos sa buong bagay. Hindi yung meron kang pinagkaka-nervyosan lang na may kaawa. Hindi. Generalized anxiety, parang buong buhay mo talagang may nervyos. Medyo may takot. Ganon. Kadalasan namamana yan sa nanay o sa tatay. Kung may nervyos ka, tignan mo, tatay ko, nanay ko, konting kibot lang, sisigaw na, magwawala na, natatakot na. Yun, namamana po to. Okay, second? Meron naman mga tao yung may panic disorder, yung sobrang nervyos. Dumadating yung pagkakataon na magkakaroon ng biglang manenervyos o sobrang nervyos. So, yun yung panic attack, ano? Ito yung topic natin ngayon, yung biglang atake ng nervyos. Nandito po, tuturo natin mamaya, ha? So, wait lang. Yes, tapos yung ikatlo, yung post-traumatic stress disorder. Ito, merong nangyari sa inyong buhay, na witness ninyo, halimbawa katulad noon, nag-Yolanda, o kaya binaha kayo ng habagat, nakita mo kung paano biglang tumaas yung tubig, tapos nakita mo may nalulunod o biglang nagkasunog. Yun po yung mga... Yung mga galing sa military, di ba? Oo, sa pagbalik Amerika. nila. Pagbalik, yung marami nakita yun. PTSD, tawag na. Post-traumatic stress disorder. Or yung mga nangyari sa Mindanao, dun sa naging war dun sa Mindanao, kasama yon. May stress, may nagdulot ng inyong stress. Mas madali itong PTSD kasi kahit papano yung iba within 6 months, sa coping mechanism, ito nga mga tips na tuturo natin pamparelax, nalalampasan nila kasi meron lang trigger, may nangyari lang sa buhay nila. Yes, meron naman yung social anxiety disorder. So, iniisip mo, huhusgahan ka o tatanggihan ka o mapapahiya ka sa mga tao. And then, maganda itong number 4, social anxiety disorder. Takot sa tao. Yung paglabas, takot ayaw sa lumabas tao, ng bahay. ayaw makipag-usap, di ba? Baka sabihan ka na pangit o mali, makasakit ng damdamin. So, magtatago na lang sa loob ng bahay. Social anxiety. Sabi nga sa English, isip nila, i-judge sila. Yan. Judge. Ganyan. So, anyway, lahat po pwede ito... nyo i-post kung ano yung mas marami sa inyo. Pero ang titirahin natin ngayon itong panic disorder. Kasi ito yung talagang na madadala ka sa emergency room, mapapasok ka sa ospital Apo. Ngumingiti lang kami, tumatawa lang kami kasi gusto namin gawing light yung discussion. Pero hindi actually, marami pong nakakaramdam nito at alam namin ano yung nararamdaman ninyo. So, kung medyo tumatawa minsan tayo, para lang ma-lighten up kayo. So, lahat po ito, ng mga sinabi ko, may dahilan yan. Na-stress kayo sa buhay. So,
hanapin ninyo, ano yung dahilan ng stress nyo. Pwedeng pamilya, halimbawa nagkahiwalay, or namatay. Yan nga ang number 1 stressor eh. May isang nawala, yung kabiyak mo, or nag-break kayo ng boyfriend mo. Yan ang mga stress. Pero may mga pagkakataon din, halimbawa, alam mo pregnant ka, ma-stress ka, or bagong panganak, may bagong baby sa bahay, alam mo marami kang gagawin, source of stress din yon. May mga personal cause din ng stress, halimbawa nagkasakit ka. Siyempre yung matinding sakit na aksidente, na heart attack, o kaya yung mga taong hindi makatulog. Yung iba naman, ang source ng stress, yung trabaho, baka hindi sila maka-work gaano dun sa mga katrabaho nila. At saka yung number 1 source ng ating stress, pera, o yung tinatawag na sakit sa bulsa. Yan. Kasi pag alam mo marami kang utang, marami kang babayaran, pera po ang dahilan ng stress. Okay. So, iba ang payo ni Doc Lisa, iba yung payo ang tips ni Doc Lisa, simple lang di ba? Magtaray ka, magsungit ka, tanggalan. Isa yan mamaya. Oo, yan ang style niya. So, kung nararamdaman niyo yung style ni Doc Lisa, yung mga stress dahil sa problema, sa bulsa, sa away, yon may tips si Doc Lisa. Pero yung sa akin, iba. Yung sa akin, ang punot dulo ng stress mo ay nasa dugo, nasa lahi. Namamana po yan Nanay mo, tatay mo, nervyoso, buong pamilya, nervyoso, pati anak mo, mamamana, mahahawa, nasa dugo Kadalasan lumalabas itong ganitong nervyos. Kung bata ka pa, hindi mo pa nararamdaman mga 10 years old, hindi pa. Pero pagdating ng mga 18, 19, 20 years old, dyan na lumalabas ito. Actually, ngayon sa teens, medyo early na sila. Yes. Kasi akala natin yung mga bata, madali buhay nila. Actually, hindi. Na-stress sila. Yan po ang sabi ng mga doktor. Yung kay Doc Lisa, yung stress may pinanggagalingan. Yung sa akin, ito pong panic attack, walang pinanggagalingan. Nasa dugo nyo talaga to. Tatanungin mo, may stress ka? Baka meron, baka wala. Nasa dugo, automatic to. Alam ko tong mga nervous na to. Nanay ko ganito rin dati. Nanay ko biglang, sabi niya noon, may time daw, kinakabahan siya. Kabog ng kabog, sabi ng doktor sa kanya, siguro 1940s, 1950s, makinig ka lang sa mga music. So, may atake din ng nervous yung nanay ko. So, may lahi din. So, marami sa atin may ganoon. Ito po, ang panic attack, kinig po kayo. Ayon sa mga psychiatrists, ito ang Psychiatry Bible, yung DSM-5. Ito yung pag-diagnose na masasabing may panic attack o wala. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Huwag matakot sa mental disorder. Lahat naman tayo may mental disorder. DSM-5. Okay? Kung meron tayong 4 sa 13 symptoms na to, kung meron tayong 4, ibig sabihin meron tayong panic attack. Okay? Kung di kayo umabot sa 4, ang tawag dito, limited panic attack. Panic na limited symptom. Tingnan nyo bilang po tayo. Kung meron kayo nitong 4 na to. Lahat nito at one time in your life sa atin, palagi ko naramdaman nyo. Pero itong mga matatapang katulad nito, walang ganito. Number 1 symptom, pag umaatake yung panic attack, yung atake pala ng panic attack, mga 15 minutes lang yan Parang iinit, maglalabas yung katawan mo ng epinephrine Sa takot mo, maglalabas yung katawan mo ng isang chemical, kakalat sa dugo mo yan, automatic sa katawan mo, manginginig ka ng mga 15 minutes. Ito sintomas. Alam natin to dati. Number 1, makabog ang dibdib. Kabog, mabilis. Yan, 1 na yon, 1 point ka na. So, hindi pwede umabot ng 4. Number 2, pinapawisan. Pawis kamay, pawis dito. Number 3, nanginginig. Medyo may nginig yung kamay, may nginig. Number 3. Number 4, parang hindi makahinga. Parang kulang yung hangin. Parang nauupos na kandila. Yan, number 4, kulang ang hininga. Bilang Number 5, parang choking, barado lalamunan. Parang hindi makalunok parang barado Ayan, number 5 yon. Number 6, parang masikip ang dibdib. Hindi siya masakit, parang
parang may masikip pa, 'di ba? Ganun ang feeling niya. Parang merong something wrong, may diferensya yung dibdib ko. Yan, number 6. Yan ang panic disorder to, ah. Number 7, abdominal distress. Yung tiyan parang iba, makulo, maingay yung tiyan. So, yan, ha. Number 8, ito talaga yung symptom. Parang nahihilo na parang matutumba ka. Yan ang feeling mo. Parang unsteady ako, parang hindi ako makalakad, parang pag pinalakad mo ako, mamaya mabangga ako. Yun ang feeling. Feeling dizzy, unsteady, lightheaded, and faint. Number 8. Number 9. Ang makakaalam lang, Doc Lisa, itong number 9, yung mga kapwa nating may panic attack at one time in their life. Pero yung pag alam nyo to, sure ako, alam nyo sinasabi ko. Sabihin ko na, number 9. Feeling of unreality, being detached from oneself. Ang tawag dito, derealization, depersonalization. Malalim, hindi nyo maintindihan. Ano ibig sabihin nito? Parang nag-iiba ang mundo. Parang feeling mo, uy, nasa mundo ba ako? Tunay ba tong kasama ko sa bahay? Alien ba to? Nasa mundo ba tayo? Nasa Pilipinas? O parang nag-iiba yung paligid eh. Parang panaginip na kakaiba. Okay? Number 9, parang unreality. Pag umaatake ito, parang nawawala ako sa sarili ko. Parang ano ba nangyari? Nandito ba ako? Ano ba gagawin ko? May pasok ba ako? Number 9, pag meron kayo nito, panic attack yun. Okay? Pag panic attack, don't worry, wala kayong sakit. Nervous lang. Ikaw, naka-feel ka na ba nito? Actually, may mga nagko-comment, parang sabi nila, parang lahat yun meron ako. Actually, marami pong nakakaramdam nun. Yung number 9, pag nakaramdam kayo ng number 9, yun na yun. Ikaw nakaramdam ka na dito ng depersonalization? Wala. Basta marami sa atin wala. nakakaramdam. Ito matapang to kahit anong mangyari. Diba? Sanay ito sa gera. Number 10. Ito, number 10. Pag meron ka nito, panic attack to. Feeling of losing control or going crazy. Nawawala ako sa sarili ko. Parang masisira ang ulo ko. Parang mababaliw ako. Diba? Parang wala na akong control sa gawain ko. Hindi ko na alam kung magbabato ako, magwawala ako. Number 10. Yan ang panic attack. Number 11, very common to. Kaya napapasok sa emergency room. Feeling of dying, parang mamamatay na. Ay, Doc, ito na, mamamatay na ako. Lahat ng symptoms to, katapusan ko na ba to? Yan. Ang maganda, mamaya may good news ako kung meron kayo lahat nito. Meron akong good news sa'yo. Magugulat kayo. So, number 11, fear of dying. O, bilang 4 points is panic attack. Paglampas ng 4, bigyan ko kayo ng bonus. Number 12, numbness. Manhid, kamay, paa, manhid, labi, diba? Pati bibig. Oo. And number 13, parang chilling or hot flashes. Parang nanlalamig at parang basta yung katawan mo, parang nangingimay, nanginginig. Kasi hindi niya alam matapang to eh. So yan So yan ang 13 symptoms. So comment lang po ilan dito ang meron kayo. Pero ang matindi dito, yung feeling of unreality, parang nawawala sa mundo. Feeling of going crazy, parang mababaliw. Fear of dying, parang mamamatay na. Ito yun. Kung may 4 kayo nito, panic attack yan. Ano ang good news sa panic attack? Di ba? Pag nagpa-panic attack ka, meron pa akong mga dagdag symptoms dito palagay ko, alam nyo. Yung feeling mo, mamamatay ka na, mawawala ka na. Alam nyo anong ginagawa nila kadalasan? Tatawagin nila yung mahal sa buhay, 'di ba? Mga anak, kapatid, tapos yan mag-iiyak na sila, sasabihin, mamatay na ako, mahal ko kayo, ito na ibibiling ko sa iyo, ito yung gamit ko. Kung may binilin sa iyo, kunin mo na lang yung gamit. So, pag gano'n ang dialogue, alam ko na, panic attack na yun. So, kung meron taong ganitong, pag may pasyenteng ganito, actually, huwag kayo mag-worry, ang dami, at least 20, 30%. Actually, mga 50% may 50% may nervous Pero yung ganitong atake, mga 10-20%. Tinatanong ko, may lahi ba sa pamilya nito? Yan. Kung may lahi, yun na yun. At ang panic attack, mabilis lang po ma-diagnose. Nahuhulaan ko siya. Alam mo pa paano?
nasa muka. Nasa muka siya. Diba? Alam ko yung muka, ewan ko kung sanay kayo, alam ko yung muka ng panic eh. Para siyang tulala, nawala sa sarili, parang unsteady eh. Paano mo ba ma-describe yun? Yung mukha ng panic, maputla na... Alam mong kabado siya, may takot siya talaga. Oo. So, anong good news? Diba? Anong good news kung meron kang panic attack? Ang good news dito, karamihan na may panic attack or anxiety attack, sabihin ko na, walang sakit. Wala silang sakit. Anong ibig sabihin walang sakit? Walang sakit sa puso, walang diabetes, walang cancer, wala lahat. Wala. Anong sakit nila? Nervous. Bakit nagka-nervous? Namana sa namana sa magulang, nasa dugo. Pero malalampasan mo yan. Malalampasan mo to. So, kadalasan, karamihan sa kanila, walang sakit. Pag pina-blood test mo, normal. Oo, sila po, ECG, balik normal. sa ER yung mga yan. Yung pong nakakaramdam, balik sa emergency room, na-test lahat, walang nararamdaman. So, kung ilang beses nang nagbalik-balik at walang nakitang findings, malamang may panic attack. So, yun ang good news dito. Kung meron kayo nito, wala kayong sakit. 90% of the time, wala namang 100%. 90-95%. At yung mga may panic attack, may good news pa ako sa inyo. Ang good news sa inyo, yung mga may nervyos, malayo sa sakit. Bakit? Takot nga sa lahat eh. Di ba nervyos ka? Takot ka manigarilyo, takot ka kumain ng taba, takot ka mabangga ng kotse, takot ka mahulog sa bangil. So, maingat ka. Maingat sa pagkain, maingat sa gawa, hindi... Ang mas delikado pa magkasakit, Doc Lisa, yung walang nararamdaman eh. Yung feeling mo, kaya mo lahat, malakas ako. Diba? Sige inom, sige kain sa labas, sige kain. Yung walang nararamdaman, yan. Yan ang may diabetes. Yan ang may high blood. So, ito po. So, kung meron kayong ganitong symptoms, pag umaatake na, ako na magtitips yung mga sanay dito. Ang unang gagawin nyo, naramdaman nyo ito, nagwawala ako, nasisira ulo ko, mamatay ako. Unang gagawin nyo ay wala kayong gagawin. Upo lang kayo sa kwarto. Kung pwede upo, higa, basta upo lang. Walang gagawin, walang tatawagan, hindi magpapaalam, hindi mag-iiyak-iyak, wala. Upo lang, relax ka lang. Okay? Maghintay ka lang ng 15 minutes. After 15 minutes, mauubos na yung lumabas na epinephrine sa katawan mo, pagpapawisan ka na ng malapot, at parang manghihina ka afterwards. Parang mahina, parang napagod, nabugbog. Pero, okay lang naman Afterward, dilakad ka na, masaya ka na ulit. Diba? Huwag mo lang pansinin yun. Diba? So, huwag kang gagawa ng mali. So, yun na. And next, kung meron kang matatawagang makaka-relax sa'yo, diba, kunyari, tinawagan ko, hello, Doc Lisa, meron nagpapanik dito. Ano payo mo? Sasabihin ko, maupo lang sa isang tabi. Makinig kayo dito sa ganito kataray. Ipikit ang mata at pagtuunan ng pansin yung paghinga ninyo. So, ganun yung malalagpasan yan. Tapos, isipin mo na ikaw ay ligtas dun sa inuupuan mo. Ilagay mo na sa isipan mo, ligtas ako dito. So, gawin mo naman yung mabagal na paghinga. So, mabagal. Kasi ang problema nga, pag nagpapanik, isa ring problema yung hyperventilation. Hindi mo alam, hinga ka ng malalim, kaka-hyperventilate, sobra daming oxygen, babagsak yung carbon dioxide, hindi po maganda. Ang mangyayari niyan, bagsak yung carbon dioxide, mamamanhid yung kamay, mamamanhid yung labi, at pag hindi mo to pipigilan, magaganito ang kamay. Magaganyan siya. Para siyang robot. Ninigas gaganyan. Hindi na magalaw. Ganyan na. Nakaganyan. Pag nakakita kayo, nakahiga na lang, nakaganon, ano yun? Panic attack yun. So, bigyan mo lang ng mga brown bag, yung nakatakip dito, o bigyan lang natin ng mga gamot na parang mga Valium, Lexotan, pamparelax, yung kakalma na siya. Mamaya mawawala na yun. Common yun. Maupo, huwag tatakbo, maupo sa isang lugar. So, ang paghinga, ang technique, ganito gagawin nyo mabagal na hinga. Mabagal. Malalim pero mabagal. Kasi ang problema nga, ang bilis Gano'ng kabagal? Ganito.
Paghinga, hinga 4 seconds. Inhale, lakit yan. Diba ang technique ko? Lakit yan. Para mas malakas. Papalakihin ng chat. Hinga. Pigil 2 seconds. Pag exhale, matagal. 6 seconds. 1, 2. Mas matagal, mas mabagal. Exhale. Exhale na mabagal. Pahinga, pahinga. Huwag mo na hinga. Bago, hinga ulit. Pigil. And bagal. Mabagal. Kung kaya mo 10 seconds, mas mabagal. Bakit? Pag pinabagal mo yan, babagal yung heart rate, babagal ang pati blood pressure, bababa. Hayaan mo siya kumakabog. Kumabog siya ng kumabog. Hindi naman hihinto yan eh. Kakabog lang hihinto. So, bagalan mo. Hinga, stop, bagal, bagal, bagal. Okay? That's one technique. Next technique, Doc Lisa. Okay. So, yun nga, paraan para mabawasan ng nerbiyos, ano? Ngayon, meron pa tayong mga iba. Pwede na ba akong pumunta dun sa iba? Hindi, marami pa akong technique. Di unahin mo muna yung sa'yo. Mga sanay, maraming technique. Number 2, bago dumating yung panic attack, alam mo na yan. Diba? Nasanay ka na eh. Alam mo na eh. Iba-ibang tao eh. Paano mo, malalaman mo parating na yan eh. Parang mawawala na sa sarili, parang may tumutunog-tunog sa tenga, parang ayan na, parating na. Sabi, tumataas na yung chemical eh. Parating na. So, oras na feeling mo parating na yung panic, kadalasan, baka minsan na-stress ka, binigyan ka ng boss mo. Oy, ikaw, tapusin mo tong 10 project sa loob ng 1 linggo, kundi sasaante ka. Yun, panic ka na. So, pag ganyan, mag-ano ka muna. Sabi mo, wala muna, no muna, ano muna. Wala kang gagawin, hihiga ka lang ng 1 araw. Wala kang gagawin, wala kang iisipin, walang deadline, wala lahat. So, stop. Stop all. Okay? Tapos, pwedeng upo lang, pahinga lang, gusto mo nakahiga, at relax lang sa paghinga. Isang technique ng panic, pang-alis ng panic attack. Abang ko, alam nyo to wala to sa libro, Doc Lisa. Sarili nating sa experience natin sa mga pasyente. Kumausap kayo ng hindi nyo kilala. Magic yun. May tao dyan, hindi mo siya kakilala. Wala. Kausapin mo. Pag inabot kayo sa labas. Kausapin mo, hi. Kasi wala ka makakausap at that time eh. Kung sino lang yung kaharap mo. Alam mo anong technique doon? Pag kumausap ka ng taong di mo kakilala, hindi ka naman babatukan, no? 'Di ba? Pero ang point is, nadi-distract mo yung utak mo eh. Yung utak mo kasi sinasabi niya, ay mamamatay na ako, mawawala na ako. Tapos biglang may kinausap ka. So yung tao, kakausapin ka, 'di ba? Uy, ano kailangan mo? Nagtatanong ka ba? So madi-distract yung utak mo. Imbis na 100% panic, kinakausap mo na siya eh. Kakakausap mo, na-focus ka, nawawala ka doon sa nervyos. Iniisip mo na, sino itong kausap ko, kamusta siya. So, meron na siyang sasabihing paksa. May bagyo, o may ganito, papuntang Divisoria. So, pag kausap mo sa kanya, after 1-2 minutes, tingnan mo, mawawala yung panic mo. Kaya yung mga tao, minsan nakikita ko yung usap ng usap sa iba na hindi nila kakilala, nagpapanik yun eh. Nagpapanik yun eh. Yun ang strategy nila para mawala. Okay lang yun. Another technique is mag-focus ka lang sa isang bagay. Okay? Kaya ito, Doc Lisa, mag-focus ka lang. Pwede dun sa, mag-focus ka dun sa paghinga mo. Paghinga. Kailangan nyo. Or minsan, pagkain. apple, nakaka-relax po. Mag-focus ka sa ibang bagay. Amoy-amoyin yung apple. Tingnan nyo yung aso mo, yung pusa, alagaan. Diba? May halaman, mag-focus. Ito, ang ganda. Mag-focus ka lang muna sa ibang bagay. Next, iparelax yung mga muscles. Diba? Pwede naman. Kung kaya mo, konting stretch. Diba? Konting stretch. Self-massage. Konting stretch. Pwede rin yun. Kung medyo masakit katawan, konting galaw-galaw, gawin nyo yung mga exercise ko. Kung kaya. Pwedeng konting ganun. Para lang malihis. Maganda yung sinabi ng isang nagko-comment, talk to someone. Ito, magaling tumawag ka sa taong kalmado. Ito, kalmado. Huwag ka tumawag sa taong may nervyos. May nervyos ka na, tatawag ka sa may nervyos. Tumawag ka doon sa talagang kalmado. Kaya kung may tumatawag sa inyong kaibigan, kausapin nyo na, baka nagpapanik eh.
And next, mag-isip ng masayang lugar o masayang bagay. Pwede ka mag-isip ng mga lumang bagay na masaya, isang lugar sa probinsya, sa beach, kung kailan usually yung mga kulay berde, mga parks, greeneries, yung green ng paningin, yung mga mag-green na lugar, nakaka-relax yun. Okay. At pwede rin naman ito, pwede rin naman uminom ng mga benzodiazepine. Ito yung mga gamot, kaya lang mahirap bilhin itong mga gamot. Ito yung mga ending in lam, pam, mga ganon. bromazepam, diazepam. Effective naman itong mga tableta, kaya lang mahirap bilhin. May S2 license eh. Hindi lahat makakabili. Nakaka-addict? Hindi siya nakaka-addict. Binibigay siya mga 3 times a day, pamparelax lang yun eh. Kung talagang sobra yung atake, pwede kayo humingi sa doktor nyo. Sa akin, mas maganda yung mga Lexotan eh. Half tablet lang. Sabi ko sa kanila, pag ininom mo itong tableta, Lexotan, kung 4 ang problema mong iniisip, pag ininom mo ito, 2 na lang. May problema ka pa rin, pero 2 na lang ang problema mo, hindi na 4. Kakalma ka siguro mga 6 hours, 8 hours. Nakakaantok? Hindi naman nakakaantok. Pwede ito. Pero kung wala ka nito, di inom na lang tayo kain ka ng saging, inom ka ng mga juice. Mga juice na mga fruit juices, pamparelax, pwede na rin yon. Tubig na lang, di ba? Pwede rin. Ito pa. Isa pang technique na wala sa libro. Ito, style lang ito ni Doc Willie and Lisa. Minsan kasi, ang feeling ko, pag isang tao nagpapanik, baga sa utak natin, parang nalilihis tayo sa maling isipan eh. Yung utak natin napupunta sa maling daan eh. Kailangan ibalik mo siya. Kung baga sa kotse, naligaw ka. Anong klaseng naligaw yung pag-iisip? May sakit ako. Mamatay na ako. Hindi na ako gagaling. Kawawa yung mga anak ko. Kawawa yung ganyan. Pag ganun ang pinasok mo sa isip mo, talaga magpapaalam ka sa anak mo. Mapapauwi ka mula sa abroad. Diba? Sayang naman ang trabaho mo. Ganda-ganda ng trabaho sa abroad. May sweldo ka. Sarap ng pagkain. Uuwi ka dito kasi panic attack lang. Diba? Kung panic attack, huwag na lang umuwi. Doon na lang. Baka lalo ka magpanic dito pag walang pera. Diba? So, yung utak mo namamali ng daan eh. Namamali ng daan. Minsan nag-overreact ka ng konting diferensya lang. Ay, ganito gagawin ko. Iinom ako nitong supplement, iinom ako nitong vitamin. Ang dami na ininom, nagkahalo-halo. Diba? Lalo ka pa nagkasakit. So sabi ko nga, walang gagawin, walang iinumin. Prutas, gulay, isda lang, healthy foods, diyan mo ilabas. At pag namamali nga yung utak natin sa maling daan, kailangan ibabalik mo sa tamang daan. Paano mo ibabalik? Itong video natin, pampabalik to sa tamang daan, di ba? Susundin mo to. At sinasabi ko sa inyo, tandaan mo yung sabi ni Doc Willie at ni Doc Lisa, ang taong may panic, 90%, 95% walang sakit. Taong may panic, mas mahaba ang buhay. Taong may panic, malayo sa sakit. Kasi sobra kayong takot kayo sa sakit, napanood nyo lahat ng health tips natin, lahat sinusunod nyo, hindi kayo magkakasakit. Maingat maingat sa pagkain, maingat sa bisyo, diba? Kaya nga sila pero isip nyo, hindi. So yun ang advantage ng may panic attack. So, ididiretso at iisipin mo, sabi ni Doc, wala naman akong sakit eh. Sabi naman niya, hindi naman malala to eh, diba? Sa blood test, wala naman. Huwag mo na isipin yung masama. Okay? So, ito yung mga tips natin para maiwasan ang panic attack. Tanggal na ba yung panic nyo? O meron pa? Doc Lisa. Okay. So, tuturuan pa natin kayo, paano kayo maging resilient? Parang puno, paano susunod, pero hindi bibigay. So, ibig sabihin, nakalampas na kayo sa panic attack, ginamit yung mga strategy natin na mag-iisip, didiretso natin. Ngayon, pag kalmado ka na, actually, alam nyo pa, meron pa ako sa technique eh. Ito mga malalalim na technique to. Kung kailan kang panic na panic feeling mo, gawa tayo ng level 1 to 10. Ang 10, super panic. Talagang magpapaalam na sa mundo. Ang 1, walang panic. Relax, kalmado. So, pag ang panic nyo, level 10, level 8, 9, 10, talagang sobrang nanginig. Alam nyo anong mangyayari? Pag kumalma kayo, after 30 minutes, magugulat kayo, yung level 10 na yon,
meron ka lang makakausap na isa. Isang click lang, yung level 10 mo bagsak sa level 2. Ibig sabihin, kalmado ka agad. Parang, wow, ang sarap, walang sakit, walang problema. Mabilis lang siya bumaba. Kala mo lang level 10 ka. Siguro, walang magawa sa buhay. Gusto mo lang stress kunwari. Diba? O, mabilis lang siya bumagsak. Mabilis siya kumalma. Mabilis siya umayos ang buhay. Kaya wag daanin sa alak, ha? Bawal na bawal ang alak sa panic. Diyan tayo masisira. Pag binisyo mo, alak, sigarilyo, mga droga, lahat. Huwag mo gamitan ng mga kung ano-ano. Sarili lang chemical lumabas, epinephrine, kaya nagpanic, sarili din natin ibababa. Meron tayong mga endorphins na pamparelax. Paano lalabas yung happy hormones? Ito mga tips natin. Okay? So, mabilis lang yan. Sana nakalma natin sila. Doc Lisa, ito pang long term. Paano maging resilient? So, paano tayo magsusway pero hindi bibigay? Ibig sabihin, hindi mababali. So, number 1, pagyamanin yung relasyon natin, yung mga relationship sa mga mahal sa buhay. So, dito pumapasok yung family support. So, tayo naman pong mga kapamilya, dapat isuporta natin kung alam natin yung kapatid natin ay merong panic attack o may nervyos. So, kakausapin sila palagi. Number 2, positibong pananaw o yung bagay na magpapasaya sa'yo o magpaparelax sa iyo, isipin mo. Halimbawa nga yung mga berdeng tanawin. Number 3, matuto o itama mula sa inyong experience o karanasan o pagkakamali. Kasi alam nyo, minsan nagkamali kayo Yun yung nagkukos ng stress ninyo, nung anxiety nyo, nung nervyos nyo. So, kung natuto na kayo dun sa pagkakamali, halimbawa, nangutang kayo ng pagkadami-dami at sinisingil na kayo palagi, so wag na nating ulitin. Ibahin na natin yung antas ng lifestyle natin. Meron akong tips dito sa pagkakamali. Lahat ng nakikinig sa atin na wala pang 18 years old, okay? Nasa eskwelahan, grade school, high school, wala pang 18 years old. Kahit anong ginawa ninyo, kahit pinagtawanan kayo sa school, dumumi kayo sa klase, nabulol kayo, pinagtawanan kayo ng teacher, ininsulto kayo, binugbog kayo, kahit anong problema mo sa school, baliwala. Makakalimutan nila walang lahat yan. kabagay-bagay lahat yung mga iniisip nyo. Kahit ako noon, ang pinapanik ko, napahiya, napagalitan, natawanan, diba, nadumihan. 40 years from now, hindi na nila maalala yan. Magandang technique yan. Isipin mo, ito bang pangyayari sa buhay ko after 20 years in the future, may halaga pa ba? May halaga pa ba yung napahiya ako dito, napagalitan ako? Baliwala lahat yan. Yes. Sige, next. So, number 4, maging matapang o maging matatag. Okay. Tapos, number 5, hanapin nyo yung magandang katangian ninyo. Kung matulungin kayo, focus. Oo, kung matulungin kayo, mas gamitin nyo yon, mas ilabas ninyo yon. Number 6, ito importante, mahalin at alagaan ang sarili. Anong ibig sabihin? Kailangan mag-exercise tayo, kumain tayo ng mga healthy, katulad nito. Bigat niyan, baka sumakit likod mo. Yan. Wow. Yan, kailangan natin healthy foods para hindi tayo magkakasakit. Puro regalo itong mga saging na green. Okay. Saging Tapos, pamparelax. Magsaya. 2 saging araw-araw. Tanggal panic. Magdasal. Mag-meditate. Yung iba kung marunong ng meditation, nakakatulong yan. Mag-follow sa atin ng mga health tips. I-share, pampasaya. Number 7, magkaroon ng layunin sa buhay. So, kailangan may purpose in life tayo. Pwede tayong mag-volunteer, pwede tayong maging bumbero, bumbera. Yan, mag-volunteer tayo o yung mga volunteer work sa simbahan o kaya naman dun sa mga bahay ampunan, sa mga DSWD, pwede yon. So, pag nakita mo yung taong mas may sakit sa iyo, mas malala ang sakit, mawawala yung stress mo. Isa din yun. Diba? Mawawala yung sakit mo sa paa kung nakakita ka ng putol ang paa. Diba? Parang ganun yun. Number 8, yung pag-worry ninyo, lagyan nyo lang ng oras. Hindi buong araw nag-worry kayo.
may oras kayo para sa mga hobby ninyo, yung mga ibang gawain. May oras kayo para sa walking ninyo o dun sa exercise ninyo. May oras kayo sa pakikinig ng music. Tapos kung mahilig kayong manahi, magpinta, mag-crochet, painting, lahat yan, bigyan nyo ng oras para hindi buong araw nagwo-worry kayo. Kailan may ginagawa? May technique yan eh. Palagay natin may isang bagay na sobra sakit sa ulo mo. Palagay natin, anak mo nabuntis, ganyan, nagka-problema, hindi kasal, sakit sa ulo, daming problema, anong gagawin ko? Ang gagawin nyo ganito, yung problema, hindi ko iisipin ngayong gabi, iisipin ko ang problema bukas, alas 10 ng umaga, doon ko iisipin. Sabihin mo sa sarili mo, okay, 10 a.m. bukas, doon ko iisipin ang problema. So, buong gabi, makaka-relax ka, makakatulog ka, kasi pinasa mo na next day eh. So, yung pag-aalala, lagyan mo lang ng oras. Yes, so bukas wag yung buong araw. Solusyon. Na hindi ka na nakatulog, napuyat ka na. Di ba? Oo. Tapos, maging matipid tayo sa pera. Kasi kadalasan nga, ito yung source ng stress natin. So, dapat maging matipid, tamang paggastos lang. Maglinis ng bahay. Kailangan walang maraming kalat. Magpasalamat, i-count nyo yung blessings nyo. Kasi pag nakita mo yung magagandang bagay na nangyari sa inyo, mawawala yung lungkot ninyo at yung stress ninyo. Yung pag-aalaga ng pet o ng hayop sa iba, nakakatulong din or pwede kayo mag-volunteer sa mga kasi parang nag-aalaga ka rin ng isang baby doon. So kung ayaw mo yung nakatigil sa'yo, pwede naman volunteer ka doon sa mga kung saan inaalagaan yung mga hayop. So yung pets nakakatulong din. Yes. Final tips ko, Doc Lisa, mas maganda po kung positibo tayo, hindi lang sa pagsasalita sa ibang tao, kahit dito sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, Twitter, wala namang masama eh. Kung kahit di mo type yung kaibigan mo, i-like mo na, i-love mo na, wala naman eh, di ba? Kaysa i-angry mo yung kaibigan mo, di mag-iisip-isip ka pa, nako, babalikan ako nito, susugurin ako nito, di ba? Wala naman mawawala eh. Yun ang trip niya eh, di ba? Walang basagan ng trip. Di i-like mo na, i-love mo na, sabi mo, happy birthday, congrats, wala namang masama. Walang mawawala sa iyo kung maganda ang pakikitungo mo, salamat sa mga like, sa mga love, kaysa magbabash ka. Pag nagbash, wala eh, hindi mo naman kilala yung tao, babash natin. Para saan pa? Maiksi lang naman ang buhay, di ba? Ang symptoms nga natin yung nawawala sa sarili, mamamatay na, tapos na yung buhay, di ba? Ba't pa tayo mag-iiwan ng nagbabash? At last, ng tip natin, count your blessings. Ganito. Sasabihin nyo, walang kwenta buhay ko, mahirap ako, kailangan matapos na itong buhay ko, di ba? Yung iba nga, nagpapakamatay. O malas ako, magdi-divorce ako. Ito gawin nyo. Kumuha kayo isang papel. Okay? Ano to? May patatas to. Hindi. Okay. Kumuha kayo isang papel, isulat nyo sa isang page lahat ng blessings ninyo. Okay? Sasabihin mo, wala akong masusulat, malas ako, magulo buhay ko. So, number 1, nasunog na ba yung bahay nyo? O, hindi pa naman nasusunog, di ba? So, number 1, bahay, hindi pa nasusunog. Hindi pa ako nasunugan. Okay. Number 2, sorry, iniwalayan ka na ba ng misis mo? Ano ba, ng lalaki, ng babae? O, hindi pa naman. So, number 2, misis na hindi ng lalaki, ng babae, loyal sa akin. Di ba? Number 3, may taning na ba ang buhay? Sabi mo, wala, okay naman ako. May taning? Malakas ako ngayon. Number 3, healthy. Malakas ang katawan. Diba? So, number 1, okay ang bahay. Number 2, okay ang asawa. Number 3, okay ang healthy kayo. Okay yung mga anak. Ang dami mo ng blessings eh. 1 to 4 na yan, mapupuno na natin eh. Bakit ka malulungkot? Diba? Yes. So, mali lang kayo ng pag-iisip, na-focus kayo, siguro, nalugi ka na 5,000, masama na loob mo, hayaan mo na yun. Diba? Ang daming blessings. Diba? Ang daming blessings. Salamat sa pag-remind si Doc Lisa na mabait. Maraming blessings. Pag lagi mo nakikita, hindi mo na napapansin. Okay, final tips, Doc Lisa. Okay, sana sa mga sinabi namin, nabawasan ang inyong nervyos, mawala ang stress, at paano maging resilient para tayong
punong kawayan di ba? Kaya sumayaw sa unos ng buhay. Ang stress daw nila, walang load para panoorin ng video ni Doc. Yan, pagdarasal natin, gagawa tayo ng paraan sa libreng internet. Sana lahat ng barangay may libreng internet. Dapat lahat libreng wifi internet, para libreng doon wifi. pupunta. Oo, basta magkaroon lang ng internet, isang barangay, okay na yon. Maaabot na yung libo-libong video at tips natin. God bless po. Salamat po. Okay, Angel daw. Ito, tapang yan ha. Sige. God bless po.